Samantala, similar sa kanyang confirmation hearing, hindi rin personal na sisiputi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nakatakdang status conference na paghahanda para sa kanyang paglilitis. Inaprubahan ito ng Trial Chamber 3 kasabay ng desisyong mananatili pa rin si Duterte sa detensyon sa kustodiya ng ICC. Narito ang detalye. Sa Miyerkules, May 27, nakatakda ang first status conference kaugnay ng formal na paglilitis ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court para sa 3 counts ng crimes against humanity. Ang first status conference ay ang procedural hearing na ginagawa ng trial chamber upang establish ang pundasyon ng magiging criminal trial, gayon din ang pagtatakda ng trial date para sa kaso. Sa pamamagitan ng kanyang bagong lead defense counsel, ipinahayag ni Duterte ang kagustuhang i-waive ang kanyang karapatan na dumalo sa nasabing conference. Ang hiling na ito inaprubahan ng Trial Chamber 3 kasabay ng utos na magsumite ang defense ng signed waiver ng akusado. Bukod dito, hindi naman pinahihintulutan ng chamber ang request ng isa sa mga legal representatives ng mga biktima na dumalaw sa conference remotely. Kabilang sa mga agendang nakatakdang talakayin sa conference, ang petsa ng trial at mga deadlines kaugnay nito, mga ebidensya, lengguwaheng gagamitin sa trial, mga motion at kaugnay na protocols at iba pa. Samantala, nagbaba na rin ng desisyon ang Trial Chamber 3 kaugnay ng review ukol sa detensyon ni Duterte kada 120 araw. Sa May 22 decision ng Trial Chamber, sinuportahan nito ang mga nakaraang findings ng Pre-Trial at Appeals Chamber na si Duterte ay flight risk at posibleng takbuhan ang kaso sakaling mapalaya ito mula sa detensyon. Ayon sa Trial Chamber, ang naging konfirmasyon ng mga kaso laban kay Duterte ay mas pinataas ang posibilidad na takasan niya ang mga kaso sakaling aprubahan ng kanyang paglaya. Sa isinumiteng obserbasyon ng defense, muli nitong iginiit ang estado ng kalusugan ni Duterte na ilang beses anilang natumba sa loob ng detensyon at lumala na rin ang pagkalimot. Sa kabila nito, nanindigan ng Trial Chamber 3 na ang kalusugan at kondisyon ni Duterte ay na-examine ng medical experts at walang impormasyon mula rito ang susuporta sa posibleng pagpapalaya sa kanya. Dagdag ng chamber, sa pagtanggi ni Duterte na dumalo sa confirmation hearing, muli niyang iginiit na hindi niya kinikilala ang jurisdiction ng ICC. Malinaw nila itong batayan na hindi susunod si Duterte sa mga utos at kondisyon sakaling aprubahan ang paglaya sa kanya mula sa kustodiya ng ICC. Sa kabila ng kondisyon at kalusugan, naniniwala ang trial chamber na si Duterte ay may malaking banta na tumakas o hadlangan ng proseso ng paglilitis sa pamamagitan ng kanyang impluensya. Dahil dito ay pinag-utos ng Trial Chamber 3 ang pagpapanatili ni Duterte sa detensyon at kustodiya ng ICC. Para sa EuroTV News, Mila Yagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.